Hello guys! Ngayon po ay nag-i-snow. Welcome po sa Roel Camia TV. At bumagsak na naman po ang snow. Akala po natin ay titigil na ito, pero winter is back. And I think it's back with a vengeance. Ayan, makapal na naman po ang snow. So magpapala po tayo at kailangan po nating linisin ang daanan kasi pag hindi po natin nilinis madulas po yan. So samahan nyo akong magpala ng snow. Wet snow. Kailangan pong tanggalin yan kasi mabigat yan eh. Hindi katulad ng dry snow. Madaling palahin. Dito tayo sa harap. Madulas. Natin ito nilinis, mapupuno tayo rin ng yelo.
tapat mo, pala mo. Kaya pinapala natin, yung tapat lang natin. Sarap maghalo-halo. Tapo mo na yan, Mal. Basa na eh. Let's go! Road trip tayo. Pasyalan natin ng Winnipeg. Nag-i-snow. Ikutan po natin. Tara! Nandito na po tayo sa Seafood City. Nakapag-ikot-ikot. At tayo po ay bibili ng isda. Tingnan natin kung anong isda mabili natin. Kasi po ay nami-miss ko na yung mga Pinoy. Ano si Ate? Saan to? Mga Pinoy isda. Ayan. Kaso bawal po mag-video sa loob niyan. Kaya paparada tayo. At update ko na lang kayo kung ano nabili nating isda. Okay po. Nandito na po tayo sa bahay. Medyo hinihingal pa ho ako. At galing tayo sa Seafood City. At nakabili na tayo ng paborito nating isda. Yan. Papakita ko po ito sa inyo. Ayan. Ito po ang ating binili sa Seafood City. Malakapas. Yan po palang Malakapas ay Shiner. Yan po yung kanyang ano tawag doon? English name. Pero Malakapas po galing po ng Mexico. Ayan. So ang presyo po niyan ay ano tawag yun? $5.99 a pound. Ayan. Kaya siguro po ito umabot ng mahigit na 1 pound. So almost mahigit 2 pounds. Kaya 11.41 ang presyo. Yan, wala pa hong tax yan. So ayan po. Yan po ang presyo ng Malakapas. Kaya yung mga kababayan ko sa Pilipinas, mga kaibigan, mga mahal na
Kababayan, ayan po ang malakapas. Ilang piraso lang po. Pero paborito ko po ang isdang ito. Ito po ay paborito kong ipinapangat. Actually, dalawang plastic. Bali, 1, 2, 3, 7 pieces. Ayan, natin pong lilinisin. Samahan niyo po ako at ipapangat ko lang po ito. Papangat ko po sa kamatis. Tapos lalagyan natin ito ng talong. Ayan. Ayan po. Bali 2, 4, 6, 7 pieces. 7 piraso. Parang alalaki, no? Pero hindi ho malalaki yan. Medyo, ayan o. Ito ang kamay ko, o. O, di ba? Maliliit lang. Ayan. So, yan po ay $11.41. Yan ang malakapas. So, lilinisin po natin at papakita ko po sa inyo paano po ginagawa ko dyan. Hindi ko na po yan kinakaliskisan kasi po ipapangat ko yan. Pero pag piprituhin nyo, dapat po ay tinatanggal nga yung kaliskis niyan. Pag pinapaksiw, hindi na rin po tinatanggal ang kaliskis niyan. So, kami po, nung sa Pilipinas pa ako sa Cavite, ay hindi na po namin yan kinakaliskisan pag iniluluto eh. Pag iniihaw po yan, masarap din yan. Diretso na po yan sa apoy na ganyan. Pagkahuli sa dagat, masarap po yan iihawin. Ayan, so samahan niyo ako at linisin natin ang ating isdang malakapas. Ngayon ko lang nalaman na ito palang malakapas na nandito sa Canada galing ng Mexico. Hindi ko lang alam paano. May dagat po ba sa Mexico? Wala po akong idea. Pero yan, ganyan lang po. Tinatanggal ko lang po yung hasang at saka yung bituka. Hinahatak lang po na ganyan. Yan. Yan. So, ganyan lang po. Kasi po yung bituka niyan ay hindi naman katulad ng ibang isda. Malinis po yung malakapas. Tsaka, ito po ay isdang dagat. Hindi po ito isdang tabang. Hindi po ito nahuhuli sa lake. Ito po ay nahuhuli sa dagat. Saltwater fish po ito. Yan. So, ganyan lang po. Inihila lang po yung bituka niyan. Ayan. Pag nahila nyo pong ganyan yung bituka. Ayan. Diba? Ang linis ng bituka niyan. Eh, oh. Ayan. Ganyan lang po. So, isa pa. Pakita ko pa isa. Takin nyo lang na gano'n. Hindi nyo kailangan gumamit ng gunting. Ayan. Hatakin nyo lang na gano'n. Ayan. Parang sap-sap lang ho. Parang naglilinis lang ng sap-sap. Ayan. So, para sa iba, marahil hindi nyo masyadong alam pang linisin ito. Ganyan lang ho. Kinakain nga ho yung bituka nito eh. Ayan. Mas masarap po yan. Nakita nyo po madulas na parang slimy. Ewan ko kung alam nyo yung sapsap. No? Kung tawagin po nila malaway or slimy. Madulas. Ganyan din po yan. No? Kaya, parang sapsap din yan, masarap. Ayan. So, hindi ko na pakikita sa inyong lahat na nilinis kasi mainip kayo. Ayan. Hintayin nyo na lang pag lulutuin na. Ayan mga kaibigan, at malinis na ang ating malakapas. Inilagay po natin sa isang kaserola. Ang atin pong ilalagay lang dyan ay walang iba kundi asin. Ayan. Medyo marami-raming asin kasi po pinangat ito. Pagkatapos po, lalagyan natin ng sabaw. Ayan. Sasabawan lang po natin. Medyo palulubugin lang natin ng konti ang ating isda. O kahit na hindi po lubog, baka naman ho sumobra. Ayan. Pagkatapos po niyan, ay ilalagay lang natin ang ating kamatis. Gayatin natin yung kamatis natin. Pinangat po sa kamatis ang tawag dito. Hatiin lang po natin sa 4 na hati ang ating kamatis. Ayan. Tapos, iyan na po. Ilalagay na po natin. Medyo malalaki itong kamatis natin eh. At ayan. Mamaya po, pag medyo kumukulo na, ilalagay natin ang ating talong. At pagkalagay ng talong, lalagyan natin ng konting mantika. Ayos na po. Ito naman po ang ating talong ngayon. May kamahalan, no? $3.53, 2 piraso. Ayan, kasi po hindi panahon eh. Pag sa panahon po ng spring or summer dito, medyo nagmumura ang talong. Eh ngayon, mahal pa ho. Ayan. So, isa lang po gagamitin natin.
dahil ititira natin yung isa sa susunod nating mga lulutuin pa. Yan, ginayat natin sa 4 na piraso. Mamaya, ihuhulog na natin doon pag medyo kumukulo-kulo na kasi madali naman maluto itong talong. Yan, nakikita nyo po na kumukulo na mga kaibigan. Pwede na po nating ilagay ang ating talong. Sasapaw lang po natin ang ating talong. Ayan. Hintay lang po nating maluto ang talong. Pagkatapos, bubuhusan po natin ng mantika. Na pagkalagay ng mantika, that's it. Pinangat na po sa kamatis. Ayan, kumukulo na po. Lalagyan po natin ng konting mantika. Ayan. Yun. Hihintayin na lang po natin matuyo-tuyo ng konti ang sabaw. At ready na po ang atin pong pinangat na malakapas sa kamatis. Ayan na po mga kaibigan, ang atin pong pinangat na malakapas sa kamatis. At meron po tayong sili. Siyempre, meron tayong talong. Meron tayong linggayen, bagoong balayan. No? Ito po ay parang hindi tama eh. Kasi yung bagoong balayan, kaya tinawag na balayan Batangas. Eh bakit linggayen yung brand? So ito, madaya itong gumawa nito eh. Kung sino man na may gawa nito, niloloko mo kaming mga Filipino dito sa abroad. Kasi paano ka nang naging linggayen, gayong ikaw ay balayan? Nakuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? So yung balayan ay sa Batangas. Yung linggayen sa Pangasinan. So para ma-capture niya yung market ng linggayen Pangasinan at ng balayan Batangas, pinagsama niya. Madaya to. Pero ganun pa man, wala tayong choice. Kasi ito lang ang available na bagoong dito sa area namin. Kakain po ako mga kaibigan. Ayaw pong kumain ng mga bata. At si Mrs. naman ay busog pa daw. Ako po ay hindi na makatiis kasi gusto ko na pong tikman yung atin pong pinangat na malakapas. Kain na po tayo. Ayan, magkamay. Ano po, ang labanan kapag ganito ang ulam ay kailangan nagkakamay. Yung kamatis ay pwedeng pisain sa sabaw. Yan po ay sabaw pa rin ng ating pinangat. Yan. Pwede po nating isabaw yan sa ating kanin. Nako, alam niyo po mababa na sugar ko. Nag-hypoglycemic na po ako kasi po kanina pong umaga tinapay lang ang aking kinain. Pisain po natin ang sili. Ayan. Kain na po tayo mga kaibigan. Ito po yung kaning lamig. Ayan. At ito po namang malakapas, tatanggalin nyo naman po ang kaliskis niyan. Ang tanong, tatanggalin mo naman pala ang kaliskis, di naman kinakain. Bakit hindi mo pa kinaliskisan kanina? Ewan ko po, pero ang idea po kasi, yan pong isdang dagat, masarap po ang lasa ng kaliskis niyan. Kaya nga po pati sa pagpapaksiw, hindi tinatanggal yan. Pero tingnan nyo po ang laman ng malakapas. Napaka-pinong-pino, napakalambot. Kaya lang po, mag-iingat kayo. Pag ang manonood po nito ay mga Canadian, sabihin nila hindi sila kakain ito kasi napakatinik. Dito po kasi talagang maingat na maingat sila. Hindi sila marunong kumain yan eh. Ospital ang aabutin kapag kumain ng ganyan. Ako po, napakasarap naman talaga. Naalala ko po ang aking nanay. Kailangan lagi may tubig. Baka mahirinan eh. Sarap mga kaibigan. Hindi po lugi sa $11.
Kano ba yung $11? Kung sa peso po yun, nasa around almost 340, ganun. Ay, hindi. Mahigit 400 pesos. Sabagay sa Pilipinas, siguro ang malakapas, baka nasa 300 plus na rin ho kilo nito eh. Wala po ako idea, pero alam niyo, masarap yan. Sinisip-sip din ho yung ulo eh. Pasensya na kayo, ganito talaga kumain ito eh. Sinisip-sip yung mata. Ayun ako. Feels like home. Tagal na pong di nakaka-uwi ng Pilipinas. Buti na lang kahit papaano may mga produkto ho rito. Kaya salamat na rin sa Seafood City at nakarating dito sa amin sa Manitoba kahit na medyo talagang mahal. Bagay, hindi naman araw-araw. Paminsan-minsan lang naman pupunta ron kasi nga ho, medyo may kamahalan eh. Pero para makatikim po ng mga ganitong isda, ay doon lang ho meron. Yung iba pong mga Asian market dito, wala ho eh. Tapos puro frozen pa ho. Eh ito, binili ko po ito kanina. Hindi po frozen. Kanina ko lang na-discover na galing pala itong Mexico. I don't know kung paano nangyari yun. Alam ko kasi ang Mexico eh. Mga disyerto eh. May dagat din pala. Ang mga anak ko po, hindi naman sila kakain ito. May kasabay akong bumili kanina dun sa Seafood City. 4 na piraso, 4 na supot lang ho yan. Nakita ko, naunahan ko yung ale. Naku, sabi may malakapas. Nakipag-unahan ho ako, nadampot ko agad yung 2 supot. Nakakatuwa ang Seafood City. Ang ginagawa po nila ay nire-repack na nila. Supot-supot na. Naalala ko nung nasa Pilipinas ako eh. Yung pong lugar namin na tinitira namin sa Cavite dati, subdivision po yun. May mga naglalako po ng mga gulay, isda. Kompleto na ho yun. Parang palengke on wheels. Owner type jeep na ginawa po nilang parang rolling palengke. Pupunta po yun sa mga subdivision. Tapos naglalako po sila. Supot-supot na po yung mga paninda kaya nung nasa Seafood City ako kanina, sabi ko, naku, naalala ko parang nasa Pilipinas ka rin. Supot-supot na yung mga paninda.
Pasensya na ko kayo, matindi talaga gutom ko. Ang problema lang ho dito, pag ganito ulam, ako, malakas sa kanin. Pero alam niyo ho, pag diabetic, at bumaba na yung sugar nyo, kailangan naman kumain. Nagagawa ko lang ho ito kapag hindi po ako kumakain ng breakfast ng heavy. Pag light breakfast lang po. Actually ngayon po ay alas 3 pasado na ho ng hapon eh. Ito po yung lunch ko. Yung mga bata kumain na po. Si Mrs. naman kumain na rin. Kanina po, nagluto na lang ako sa air fryer ng chicken barbecue. Hindi ko pa ho pala napakita sa inyo paano magawa ng chicken barbecue sa air fryer. Napaka handy ng air fryer sa pagluluto. Sa araw, papakita ko po sa inyo. Mag-inasal sa air fryer. Talaga kung pag ganito ang ulam, hindi ko po ito ipagpapalit sa karne. Sa inyo na po yung karne. Dito na lang po ako. Actually, ang sapsap masarap din naman, no? Pero para sa akin, no, mas masarap ang malakapas. Kasi napakalambot ng karne nito. Lambot. Kaya lang ho, kailangan marunong talaga magluto. Pag ipapangat nyo po ito, huwag nyo masyadong papakuluan ng matagal. Madudurog. Lalo na kung kinaliskisan nyo yan. Pag walang kaliskis at niluto nyo ng ganito, tanggal ang laman niya, durug-durug. Tinira ko kay Mrs. yung 4 na piraso. Hindi naman niya kayang ubusin yon, kaya mamaya or bukas meron pang natitira. Pagsasaluhan pa namin yun, Tagalawa pa kami. Alam niyo, sa isang banda, yung mga ibang Pilipino hindi masyadong alam to isdan to. Kaya siguro hindi masyado pang mabili. Kasi pag nalaman na ng mga Pilipino, ayun, problema, ito na, i-vlog ko na. Ako, malalaman ng ibang mga Pilipino, meron pala ikang ganong isda. Tapos magmamahal na yan. Pag nagmahal na, patay na. Kasi dito talaga sa Canada, ang tindi ng law of supply and demand eh.
Alam ng mga tindahan dito kung ano yung mga importante, mga gusto ng tao, yun ang nagmamahal. Kaya pag hindi masyadong sikat, yun hindi masyadong mahal eh. Palibasa ko walang dagat dito kaya yung seafood napakamahal. By the way, ang Canada ho may dagat, no? Baka ho ma-misinterpret nyo ako. Ang Canada may dagat pero malayo ho kami doon. Ang Canada ho may 10 probinsya. Yung mga tinatawag na lugar na may dagat, yung mga probinsya nyo, like yung Prince Edward Island, Nova Scotia, yun po, yung mga marami doon, maraming isda doon. Doon ang gagaling yung mga lobster, mga seafoods, tsaka Vancouver. Kami po ay prairie. Walang katapusang kapatagan. Kaya suitable naman ho itong aming lugar sa farming. Kaya dito sa Manitoba, sa Alberta, dito naman ang gagaling yung tinatawag na canola oil. By the way, yung canola ay wala naman ho talagang tanim na canola. Yung po ay rape plant, R-A-P-E. Yung pong rape plant, ang buto nun ay yun po ang ipinaprocess, yung katas ng buto nun, pinaprocess, ginagawa pong canola oil. Yung canola oil, yung po ibig sabihin po ng canola ay Canada oil. Kaya canola oil. Hindi po yun halaman. Kaprasong trivia lang. Process oil po yun kasi poisonous po yun eh. Yung pong rape seed, yung oil nun ay poisonous, lason. Kaya kailangan i-process. Anyway, natanggal naman nila yung oil. Yung toxin doon sa oil. Ay nako. Sensya na, tulo sipon. Napakasarap. Ayan. Shout out sa mga taga Winnipeg. Baka hindi nyo kilala tong isda na to. Hindi nyo alam paano lutuin. Ito po. Paalala lang po, ingat-ingat talaga sa tinik. Pag natinik ka rito, delikado. Sabi ng iba, pusa. Yung daw pusa. Papahilot mo ro sa pusa. Naku.
Ospital ang aabutin. Ayan, ako. Napakahaba na ng video na to. Anyway, paminsan-minsan lang naman ako kumain sa harap ninyo ng ganito. Talagang na-miss ko lang itong isda na to. Ayan mga kaibigan. Papaalam na ako. At muntik pa ako natinik. Kung nakarating po kayo hanggang sa portion na ito ng video, isa lang ho ibig sabihin pinagtagaan nyo ako. Marami pong salamat. Sana po ay patuloy kayong sumunod, mag-subscribe. Tapos click nyo na po yung notification bell. Tapos paalala lang po, ito po yung itlog. Oh. Sarap. Paalala lang po na ano man ang ating ginagawa, kahit na simpleng pagluluto, dapat po maayos ang kondisyon ng ating puso. Kasi po, nakadepende sa kondisyon ng puso kung ano ang magiging resulta ng ating ginagawa. Hindi po ba? So, yun po. Maraming salamat. At hanggang sa susunod po nating video. At maraming pong thank you. God bless everyone.